Target pa ng Department of Tourism na mas maipakita sa buong mundo ang ganda ng bawat sulok ng Pilipinas. Ito'y sa tulong na rin ng mga lokal na pamahalaan kung saan target na ipakilala ang mga destinasyon na bago sa pandinig ng mga turista. Si Rod Lagusad sa sentro ng balita. Malaki ang responsibilidad ng lokal na pamahalaan para mapalakas pa ang turismo sa kani-kanilang mga lugar. Kaya mahalaga para sa Department of Tourism ang pagkakaroon ng maayos na ugnayan dito. So we are here to partner with the provinces, the cities, and the municipalities in order that the Department of Tourism can provide its assistance, guidance, and partnership in crafting tourism packages that will provide a full view of the beauty, culture, heritage, and diversity of Central Luzon. Binigyang diin ng kalihim na walang mas nakakaalam sa isang lugar kundi ang mismong naninirahan dito. Ang mga LGU, tourism stakeholders at maging ang komunidad. Ayon sa kalihim, biniyayaan ng Central Luzon ng iba't ibang likas na yaman, gaya na lang ng mga kabundukan at karagatan. Bukod pa rito ang napakayamang kultura at kasaysayan ng rehiyon. Kasama na rito ang mga nagpapatuloy na tradisyon at masasarap na pagkain na meron dito. Bentahe rin dito ang pagkakaroon ng accessibility ng lugar. Ang pagkakaroon ng Clark International Airport at Subic Port. It's very, very important for us that in the crafting of national policy and in the crafting of programs and in the implementation of the same, we cannot leave anyone behind. So our Philippine Experience program is our way of reaching out to our destinations all over the country. Ikalabing-isang rehiyon na ang Central Luzon na narating ng programa na layong mas palakasin pa ang turismo sa mas maraming lugar sa bansa. Kasama na rito ang maipakilala pa ang mga lesser-known destinations sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kasama sa binisita dito ay ang Museo Ning Angeles sa Angeles City, kung saan tampok ang kasaysayan ng lungsod at inihanda rin dito ang iba't ibang masasarap na pagkain, lalo't kilala ang Pampanga bilang culinary capital of the Philippines. At sa tawid lang ito ay matatagpuan ng Holy Rosary Parish Church. Binisita rin ang Clark Museum at ang pamosong Hot Air Balloon Show na anya ay sumisimbolo sa katatagan ng mga Kapampangan. Extra special din ang naging pagbisita sa Alvis Farm sa Santa Rita, Pampanga dahil sa mga awiting Kapampangan na inihandog rito. Ngayong holiday season, maganda rin na hindi makaligtaan ang pagpunta sa nakakamanghang Giant Lantern Festival sa San Fernando, Pampanga. Hudyat na, papalapit na ang Kapaskuhan. Sa Tarlac, binisita ang Tarlac Provincial Capital na kinikilalang heritage building ng National Historical Commission of the Philippines. At ang diwan ng Tarlac kung saan tampok ang mayamang kultura ng lalawigan. Sa Bulacan, malapiesta ang naging pagsalubong sa Malolos Cathedral at ang naging prosesyon ng mga santo sa lungsod. At kapag nasa Malolos ay hindi dapat palampasin ang pagbisita sa Baraswain Church. Isa sa pinakamakasaysayang lugar dito sa Malolos, Bulacan ay ang Baraswain Church na nagsilbing seat ng Revolutionary Congress at nagpasa ng Malolos Constitution. At hanggang sa kasalukuyan, patuloy pa rin tong dinarayo ng ating mga kababayan. Layunin ng PEP na maikalat ang oportunidad at maramdaman pa ng mas maraming Pilipino ang benepisyong hatid ng turismo. Ayon sa kagawaran, marami pang lugar ang dapat madiskubre pagdating sa posibleng maibahagi nito para sa mga bisita. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.